Hello? Hello po, good evening. Good morning in the Philippines. Wala ka sa Philippines? Wala po, nasa Saudi po ako. Saudi. Anong pangalan po? Shreya po. Ang hirap nun ha. Paano yun? Paano? Shreya. Sure. Spellingin mo nga. Spell. Shreya. Ano to? Pangalan mo talaga ito or ano to? Inimbento mo? Screen name lang po. Anak ng Isang pusang... Indian name. Pangalan talaga yan, Shreya. Opo, Indian name po. Okay. Ang hirap naman, Shreya. Ilan taon ka na, Shreya? 31 po. 31. Nasa Kingdom of Saudi Arabia ka ngayon? Opo, nandito. Kailan ka pa naandyan? 2021 po. 5 years na. Sa November po, 5 years na. 5 years na. Yan ang unang bansa mo na pinuntahan para mag-OFW? Opo, ito po. Opo. Okay. Saan ka sa Hindi Pilipinas? po umuwi. Taga Basilan po. Basilan. Hindi ka pa nakauwi? Malagpunta ka dyan? Opo, hindi pa. Bakit? Walang bakasyon? Well, meron po kasi nung unang amo ko, hindi okay yung ugali. Tapos binenta ako dito sa amo ko ngayon. Binenta? Hindi. Binenta yung employment mo. Opo. Tapos ngayon, okay, mabait yung amo ko. Kaya nag-extend ako. Okay. May asawa ka na ba? Wala pa po. Wala pa. May boyfriend? Opo, meron. Masaya kayo? Opo naman, healthy relationship. Ayan. Gano'ng katagal na kayo ng jowa mo? Mag 10 years na po ngayon June. 10 years na ngayon June. Opo, Ha? June 19. 21 pa lang ikaw, kayo na. Opo, kami na. Okay. Asan siya kababata ngayon? ko po. Nakababata mo. Opo, nasa Basilan. Nag-uusap naman kayo palagi. Opo, everyday video call. Sige. Gusto ko lang po itanong kung tama ba yung nararamdaman ko. Ako dito sa amo ko, may stress na ako. Bakit? Kasi po, may dalawa kasi akong alaga. Tapos, gusto ko kung magpunta kami sa lolo sa baba, gusto ko yung trabaho ko sa taas, tapos na. Tapos everyday kasi po nasa baba, everyday ganun. Tapos nainis na ako kasi yung trabaho ko, yung tambak ba yung trabaho ko. Tama ba yung nararamdaman kong mainis ako? Tama ba yung Papa Jackson? Wala na makakapigil sa'yo kung gusto mo mainis, pero kailangan pa rin gawin yung trabaho mo kasi trabaho mo yan eh. Opo. Kaso everyday, kasi yung amo ko gusto niya lang tulog lang siya ng tulog. Hindi siya tumutulong magbantay sa anak niya. Kaninong trabaho ba yung pagbabantay ng anak? Sa akin po, hindi po. Gusto ko lang po, hindi ko pa mo siya pinababantay. Gusto ko lang, tapusin ko lang yung trabaho ko dito sa taas. Tapos kahit punta kami sa baba, okay na sa akin yon. Nainis lang ako kung, tapos gusto, hanggang maggabi kami doon sa baba. Yung trabaho ko dito, ang dami. Ano ba yung baba? Doon sa lola. Sa lola nila. Tapos yung lola, nainis na sa amin kasi yung mga bata maingay, iyak ng iyak. Sorry yung mga concern mo, hindi pang amo yung mga yan. Di ba dapat concern nila kasi sila yung amo? Opo. Tapos nainis na yung nanay yung lola sa baba kasi iyak ng iyak yung mga bata. Sa akin, nagagalit po. Kasi hindi mo problema yan. Problema nung amo mo yan. Opo, sinasabi ko sa amo ko. Tapos, ganun pa rin, paulit-ulit. Hayaan mo sila mag-usap kasi nanay naman niya yun, di ba? Lola yun eh. Nanay ng lalaki po. Tapos yung babaeng, yung babaeng amo ko gusto niya parati kami nasa baba kasi siya para matulog lang siya. Amo siya eh. Hindi,
Opo, pero yung sa akin po, gusto ko kahit isang oras lang siya magtulog, yung diyan lang yung bata, tapos kahit matulog na siya buong araw, wala na ako pakialam. Basta yung trabaho ko, tapos na. Hindi ko alam kung paano kita papayuhan kasi pag ako yung amo at pinakialaman mo yung tulog ko, anong gagawin ko sa'yo? Eh ako yung amo. Yun, opo, pero nainis ako. Tapos tinatanong ako sa baba, nasaan na yung nanay ng mga bata? Sabi ko, nandoon, natutulog. Sabi niya, itala mo yung mga bata. Ako yung pinapagalitan. Nagagalit na yung lola sa akin. O di, Hindi ko na alam ang gawin sa kanila dalawa. okay, ganito ha. Ang pagkakaintindi ko dito, yung taas ng bahay, doon ka na mamasukan. Tama? Opo, Yung baba, andun yung lola. opo, pati lola. Pinapababa kayo, di ba, nung nanay ng mga alaga mo, doon sa baba, doon sa may lola, kasi yung nanay ng mga bata gusto matulog sa taas. Tama? Opo, matulog lang. Kanino ba naiiwan ng bata magdamag? Sa akin po, sa akin lahat, natutulog sa akin. O di, obligasyon mo. Ngayon ganito yan. Unang-una kasi, pwede mo ireklamo yan sa agency mo. Opo, Kasi nakalagay naman, di ba? Naka-stipulate naman sa agency mo kung ano lang talaga yung ano mo, di ba? Yung ano to, yung obligasyon yung mo. sa kontrata ko po, bahay, nung unang amo ko doon lang yung bahay top, pero binenta lang kasi ako dito. Anong sabi ng agency mo? Na yung una po, sinabi ko, sabi niya, hayaan mo na ibenta ka, sinabi sa akin ganun. So alam ng agency mo yan. Opo, alam yan nila. Nakakausap pa rin Tapos dinedma lang ako. nakakausap pa rin yung agency mo. Hindi na po. Saan yung Kasi agency mo? po nung una, Wait lang. Saan yung agency mo? Diyan sa Pinas po or dito? Hindi, sa Pilipinas. Kasi dito ka nag-apply sa agency dito, tama? Sa Manila po, sa may tower. Nakalimutan ko na po anong pangalan niya. Pero alam mo anong pangalan ng agency mo? Opo, alam ko. Sabihin mo ngayon, mananawagan tayo sa kanila. Hindi pa pwedeng pabayaan kanila. At saka bawal yan sa kontrata mong ibenta ka. Opo, sinabi ko na yun sa kanila po nung una. Sabi ko, binenta ako. Tapos sabi niya, kung mabait man yung amo mong pinabenta, bahala na, sabi. Talaga Sabi ba? niya, Ano pangalan ng agency mo? Insana. Opo, Insana. Kaya lang, search ko ngayon. Wait lang ha. Insana Agency po. Spell. INSANA. Insana International Placement Agency. Insana Agency. Opo, yan. Opo. Nandyan sila sa may C-Tower Building Mezzanine, Ross Boulevard, corner AR Nice Avenue, Pasay City. Tama? Opo, dyan po. Alam nilang binenta ka. Sino nakausap mo doon sa agency at sinabi nilang pabayaan mo na? Sino pangalan? Yung head po, yung head nila. Sinabi nila? Opo, sabi niya, kung ibenta ka man, okay na yan kung mabait lang yung amo mo. Kasi yung unang amo ko po, hindi ako pinapakain. So ibig sabihin, alam nilang breach of contract ito, tama? Opo, alam nila, sinabi ko. So hindi ka nila kinakausap ngayon. Gano'ng katagal ka na dyan sa pangalawang amo mo? Ngayon po, 3 years na. 3 years na? Opo. Okay. 3 years na kayo. Kailan ka matatapos dyan, ma'am? Baka sa November po, uwi na ako. Okay. Uuwi ka sa November o hindi? Stress na ako, hindi na ako kaya. Hindi ko na kaya. Okay. Mabait man po siya, mabait siya, hindi siya kuripot. Hindi pa rin tama na naandyan ka. Hindi tama, kaya may agency ka eh. That's why they are accredited by the OWA to look after the welfare ninyo. Opo. Tapos Okay. yung dito din po, Pinay din po yung agency dito sa Saudi. Sinabi ko Yan din, yung sabi ko, counterpart nila tulungan dyan. niyo ako. Yan yung counterpart nila dyan.
Opo, tapos sabi ko tulungan niyo ako kasi yung amo ko yung una sinigawan na ako, gusto niya kunin yung pera ko, gano'n po. Sabi nila, okay lang ibenta ka. Opo, okey lang Okay, daw. okay, Sabi niya wait lang ha. makakaipon ka pa, sabi. Okay, wait lang. Ganito gagawin natin mga kaibigan ha. This live will be uploaded sa YT channel ko. Alright? Kayong mga nanonood sa akin ngayon, ang obligasyon ninyo, i-PM iyong link doon sa page ng Insana International Placement Agency Incorporated sa Facebook. Ipadala nyo yung link kasi i-upload ko sa YT ko ito. At kung mapapanood to ng Insana International Placement Agency, kontakin nyo po ako. Alright? Para masolusyonan nyo ito. Kasi pag hindi nyo po gagawin, magbo-volunteer pa akong pumunta ng OWA, bit-bit ko itong testimonial ni Shreya at ibibigay ko sa kanila to. Sigurado ako magkakaproblema kayo dito. Problema po ito. Hindi dapat hindi dapat pinababayaan kanila. Bawal po pala ibenta. I think so. Akala ko kasi akala ko kasi okay lang kasi wala man ako alam nung Binasa mo yung contract mo? bagong abroad pa ako. Opo, binasa ko po. Nakalagay ba doon na pwede kang ibenta sa ibang amo? 'Di ba? Paalis ka pala ng Pilipinas, nakalagay na sa employment contract mo sinong amo mo? Opo, meron po. Bawal ibenta. Opo, kaya tapos yung unang amo ko sabi ko uwi na lang, ipauwi niyo na lang ako kasi gusto niya po mag-extend ako hanggang 4 years sa kanila. Hindi ko na kaya. Kasi nga magi-entail ng gastos sa kanila yan. So mga kaibigan, alam mo Shreya, ganito sa puntong ito hindi kita kayang payuhan kasi diskarte mo na to eh. Yung nararamdaman mo ngayon, inis mo na lang yan sa pakikitungo sa'yo ng amo mo. Mabait naman, kaya nakukulitan ka lang kasi overwork ka, tama? Opo, mahal ko man anak niya But po. to begin with, wala ka dapat sa sitwasyon na yan kung inasikaso ka ng agency mo. Tama, mali? Opo. Okay, sige. Here's what we're going to do. Makinig ka mabuti, Shreya, ha? Opo. There are 3,400 people watching me right now sa TikTok and there are 383 on Blue App. Kung lahat po kayo pag-upload mamaya, lahat kayo parang awa nyo na Pag-upload mamaya ng live natin, yung link, kunin nyo, ipadala nyo sa Insana. More than enough yan para marinig tayo ng agency na yan. At kung mapapanood to ng Insana, kontakin nyo po ako. Kasi pag hindi nyo po ginawa, ako po ang pupunta ng OWA at i-report ko kayo. Hindi dahil may kasalanan kayo, OWA will determine that, hindi ako. Pero ipaparinig ko sa OWA yung sinabi ni Shreya at bahala na yung OWA na nakausapin kayo at susubaybayan natin to. Kailan mo sila huling kinontak? Matagal na po, siguro mga 3 years na po. The fact na pinayagan nila to, this is not supposed to happen. If this happened to you, there's a very high likelihood this is happening to some other OFWs. Opo, tapos tinanong pa nila ako nung dinala na po ako dito, tinanong nila, okay ka lang ba dyan? Sabi ko, okay lang man. Ganun po yung sabi nila. Hindi po pwede. Dapat may panibagong contract ka dyan. Mm. Wala kang panibagong contract? Stating a new Wala po, employer? yun pa rin. Okay. Let's get to the bottom of this. Ganito. I-mark ko itong name mo dito sa akin. Okay? I-mark ko ito. Kukontakin mo ako hindi dito sa pinantawag ko sa'yo, dun sa fan page, ha? Opo, sige po. Alright? Dun sa fan page, kukontakin mo ako, kukontakin kita, mag-uusap tayo. I'll give you an update. Aantayin ko na kontakin ako ng Insana. Kasi pag hindi, pupunta ako ng DMW. Department of Migrant Workers. Mag-report tayo. Yan naman po pwede nating itulong sa mga kababayan natin. Sige po, salamat po. Oo, di ba? Now, ganito, balikan natin yung problema mo. Alright, ate, pasensya ka na kasi amo yung mga yan, no? Siyempre, pag amo. Opo, naiintindihan ko yan, Siyempre, kaya kumuha ng kasambahay kasi gusto magpahinga niyan, ayaw mapagod niyan. On the other hand, hindi rin tama na overwork ka. That's why kailangan in communication ka with agency
dapat kinukumusta ka nila para malaman kamusta yung welfare mo. Opo, wala I- din sila kamusta kahit Even minsan. yung counterpart diyan, hindi ka kinukumusta? Hindi po. Sabi pa nga nung Pinay din po, sabi niya, bahala na kung ibenta ka, at least makaipon ka pa. Actually, ate, kung tinaman nila yung proseso, wala tayong magawa eh. Kung tama. But Opo. I guess, by the looks of it, hindi tama ito. So, sa lahat po nanonood sa atin, uunahin ko po ito in less than 1 hour. This link, unahin ko ito. In less than 1 hour, yung link po ng kwento ni Shreya, nasa YT ko na to. Kunin niyo po yung link, ipasa niyo po sa Insana. Ang pangalan po ay Insana International Placement Agency Incorporated. Salamat po, Papa Jackson. Well, try to do something. Hindi naman ako ate. Wala naman akong connection sa batas. No? But the little things we can do about it. Kung kailangan magpagod ako pumunta ng DMW or OWA, gagawin natin yan. Salamat po. Okay? Opo. So, pasensya ka na ha. I guess we'll have to see more of what's going to happen after this. Kontakin kita if I have a development. Opo, sige po. Okay, for now, mag-aalaga ka muna ng bata. Opo. Mahal ko man talaga yung anak niya. Mahal na mahal ko po. Sobra. Alam mo naman ang Pinoy, mapagmahal naman tayo. Opo. Bagong panganak pa lang ako na nagbantay. Yes. Dalawa na po yung alaga ko dito. Mm. Well, itatakbo mo to hanggang November, ha? Opo. Sige po. Salamat po, Papa Jackson. I will talk to you again soon. Promise ko yan sa'yo, ha? Opo. Sige po. Bye-bye po. Bye-bye po.